Magandang araw! Ang ating kwento ay mula sa Nehemiah chapters 1 to 4. Nanalangin si Nehemiah para sa Jerusalem. Bakit po ang church laging nanghihingi ng pera? Tanong ni Jessica. Ang ating church family ay lumalago kaya kailangan palakihin ang ating bahay-sambahan. Sagot ng kanyang daddy. Kailangan ng pera at mga manggagawa upang matupad ito. Paliwanag pa ng daddy niya. Naalala ko tuloy si Nehemiah nung ipapagawa ulit ang walls of Jerusalem. Masaya akong makita ka, sabi ni Nehemiah sa kanyang kapatid sa pananampalataya na si Hananai. Kararating lang ni Hananai kasama ang iba pa galing sa Juda. Kamusta ka? Kamusta ang mga kapatid natin doon sa Jerusalem? Nawala ang ngiti ni Hananai sa kanyang labi. Hindi mabuti, sabi niya. Ang kuta sa Jerusalem ay nabagsak. Ang mga pintuang bayan ay nasunog. Ang mga kalaban ay maaaring makapasok upang atakihin ang mga kapatid natin. Nanlumo si Nehemiah at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Siya ay nanangis ng ilang araw at nag-ayuno at nagdasal. Oh Lord, sabi niya, pakinggan niyo po ang aking panalangin. Hihingi po ako ng tulong sa hari. Sana po ay pagbigyan niya ang aking hihilingin. Isang gabi, habang si Nehemiah ay nagtatrabaho, dinala niya ang inumin ng hari. Siya kasi ang cupbearer ng hari. Tumingin sa kanya ang hari. Bakit mukha kang malungkot ngayon? Mabuhay ang hari, sabi ni Nehemiah. Malungkot po ako dahil ang bayan na libingan ng aking mga magulang ay giniba. Paano kita matutulungan? Tanong ng hari. Nagpray ng tahimik si Nehemiah. Sa kanya sinagot ang hari. Please, ipadala niyo ako sa Juda upang ipaayos muli ang bayan ng aking mga ninuno. Huminga ng malalim si Nehemiah. Marami pa siyang hihilingin. Aming hari, maaari mo ba akong bigyan ng sulat para sa tagapag-ingat ng gubat upang ako ay bigyan ng kahoy na magagamit sa pagpapagawa ng kuta at ng pintuang bayan at bahay na aking tutuluyan? Nagsulat naman ng liham ang hari. Inutusan niya ang kanyang mga punong kawal ng hukbo at mga nangangabayo na sumama kay Nehemiah. Sila ang magpoprotekta kay Nehemiah habang naglalakbay patungo sa Jerusalem. At narating ni Nehemiah ang Jerusalem. Pagkatapos ng pananatili ng 3 araw, sumakay siya sa isang asno isang gabi upang tingnan ang pinsala. Nalaman niya na hindi man lang madaanan ng ibang mga pintuang bayan. Natakpan ang mga ito ng mga tipak ng malalaking bato galing sa gumuhong mga dingding. Nakipag-usap si Nehemiah sa mga pinuno ng bayan. Kinuwento niya ang tungkol sa hari at kung paano siya tinutulungan ng Diyos. Ating itayong muli ang kuta ng Jerusalem, sabi niya. Kaya't nagsimulang kumilos ang mga tao at sila ay nagtulungan lahat. Pero ang kanilang mga kalaban ay nais silang lusubin at patayin. Kaya si Nehemiah at ang kanyang mga kasama ay nagdasal upang hilingin ang proteksyon ng Panginoon. Tapos, sinabi ni Nehemiah sa kanyang mga kasama na kunin ang kanilang mga tabak, sibat, pana at palaso, gamit ang isang kamay upang bantayan at ipagdanggol ang bayan. At isang kamay naman ay gamit sa paggawa. Huwag kayong matakot sa kalaban, alalahanin ng Panginoon, ang sabi ni Nehemiah. Maraming beses sumubok ang kalaban na pahintuin ang kanilang ginagawa. Patuloy lang ang pagdadasal ni Nehemiah. At lagi siyang binibigyan ni God ng wisdom para malaman niya ang gagawin. Nagpatuloy ang kanilang paggawa. At natapos ang paggawa sa loob lamang ng 52 days. Binless ni God ang gawaing ito sa maraming mga paraan. Binigyan niya ng lakas ng loob si Nehemiah para humingi ng tulong sa hari. Binigyan niya rin ang mga manggagawa ng lakas upang maipagpatuloy ang pagpapagawa. Tunay na di pinabayaan ni God ang kanyang mga anak. Hi kids! I'm back! Na-miss niyo raw ako! Na-miss ko rin kayo!
Oo, hinahanap ka nga nila last week. How sweet! Ready na dun sa kwento? Yes, Mom! Kayo, ready na? Okay, simulan na natin ha, question and answer natin. Ano yung pangalan ng lalaki dun sa kwento natin? Nehemiah! Tama ba yan, kids? Tama, Nehemiah. Galing ha! Okay, tuloy natin. Alam nyo ba, natatandaan nyo ba yung trabaho ni Nehemiah na sinabi dun sa kwento? Cupbearer! Tama! Cupbearer! Ano nga yung cupbearer? Ito yung nagdadala ng inumin sa hari. Ano yung bad news na natanggap ni Nehemiah? Nasira yung wall! Oo, nasira daw yung wall. Anong wall yon? Wall of? Jerusalem! Very good, Wall of Jerusalem. Nandoon yung mga kababayan niya, yung mga tao na naniniwala kay God. Kawawa naman sila, no? Nasira yung kanilang tinataguan doon. Ibig sabihin, wala na yung mga walls doon. Pwede na silang puntahan o lusubin ng mga kaaway. Ano naman yung naramdaman ni Nehemiah nung nalaman niya yung news? Sad siya! Sad siya, di ba? Umiyak pa nga siya, di ba? And, ano pa ginawa niya maliban sa umiyak siya? Siya ay Nag-pray! nag-pray, tama. Ano yung pinag-pray niya? Ang pinag-pray ni Nehemiah ay para siya ay magkaroon ng lakas ng loob na lumapit dun sa hari at humingi ng tulong. At sana pagbigyan siya ng hari dun sa kanyang mga hihilingin. Pinagbigyan ba siya ng hari? Yes po! Very good, tama. Pinagbigyan siya ng hari. Dininig ni God yung kanyang panalangin. At nung tinatanong na siya ng hari kung ano yung maitutulong ng hari sa kanya, sinabi ba agad ni Nehemiah yung sagot? Hindi po! Hindi po, hindi agad-agad. Ano yung ginawa muna ni Nehemiah? Nag-pray! Tama, nag-pray ulit siya. Mabilisang prayer na, Lord. Ito na po siguro ganun sinabi niya, no? Mabilisang prayer lang yun. Nang hingi lang siguro siya ng lakas ng loob kay God. At, ayun nga, pumayag naman si hari sa kanyang request. Ano yung request niya? Payagan siya pumunta ng Jerusalem. Yes, napayagan siya na pumunta ng Jerusalem. At ano pa? Magbigay ng sulat. Yes, magbigay ng sulat dun sa bantay daw dun sa gubat para bigyan siya ng mga kahoy na panggawa nung walls at saka nung gates. Diba gusto na naman silang salakayin ng mga kalaban daw? Yes po! Nakakatakot, diba gusto daw silang patayin? Naku! Pero anong ginawa nila? Sila ay Pray! nag-pray ulit sila. Yun ang panlaban nila na sandata. Unang-una, prayer para sila ay tulungan at gabayan, ingatan, proteksyonan ni God! Ni God, yes. At ano yung ginawa nila after nun? Sila ay humawak ng mga Sandata! Oo, humawak sila ng mga weapons nila o sandata. Yung isang kamay nila may hawak ng sandata, yung isa naman, mga gamit na panggawa no wall. At natapos nila yung wall, di ba? Opo! Ilang araw nga daw nila natapos? 52! 52 days. Halos 2 months lang yun. Mabilisan lang yun. Ang galing, no? Ano yung aral na nakpulot natin dun sa kwento? Sa bawat problema na dadating sa atin, ano yung gagawin natin? Mag-pray! Yes, ano nga ulit, kids? Yes, tama, mag-pray. Hi mga kids! Para sa ating memory verse for today ay magmumula sa Nehemiah chapter 2 verse 8. Ang sabi,
The gracious hand of my God was upon me. So mga kids, ganito lang yung action niya. The gracious hand of my God was upon me. Ulit. The gracious hand of my God was upon me. Hi kids! So today, yung song na ituturo ko is about praying. Kasi yung story ni Nehemiah, nagpray lang siya ng nagpray, tapos binigay ni God yung mga needs niya. So ganito lang yun. I will pray, yan parang magpipray, yung dalawang kamay, ipagdikit, yan. I will pray anywhere, yung isang kamay, yan, ganyan. Anywhere, any time of day. Parang may relo yan. Any time of day, I can always talk to you. Diba pag nagpipray tayo, kapag nagpipray tayo, kinakausap natin si Lord. I can always talk to you. And you, turo sa taas, si God. And you will hear me. Yan. You will hear me. Nasa tenga. Yan, sa tenga. And you will hear me. Turo sa sarili. Tapos ulit yun ng, I will pray anywhere, any time of day. I can always talk to you. You will hear me. Tapos, I don't have to worry. Yung isang kamay sa face. I don't have to worry. I don't have to fear. I can always trust. Yan, yung dalawang kamay nasa dibdib. I can always trust. You are always here. Near. Yan. You're always near. Lord, I will pray. So, I will pray. Tapos to you, turo sa taas. Yan. Tapos, sunod nun, no matter what I'm facing, yung dalawang kamay nasa face. No matter what I'm facing, no matter what I have done, yan, yung dalawang kamay, naka-fist, tapos ipagpatong. What I have done. Tapos, staring at the mountain, yung isang kamay, parang may tinitingnan. Tapos sa taas, staring at a mountain, or a giant, parang malaki yan, giant comes. Tapos, Lord, I will pray. Yan, lagi nagpipray. So, I will pray to you. Yan. Tapos yung song, paulit-ulit lang siya. So, mabagal lang siya, tapos paulit-ulit. Okay? Sabayan niyo ako. No matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes, oh, I will pray. Lord, I will pray to you. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes, oh, I will pray, calling your name. Lord, I will
Para sa mga materials na kailangan, ihanda ang colored paper or art paper, ruler, gunting. Mga bata, tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting at humingi ng tulong sa mga nakakatanda kung gagamit nito. Pencil at glue. Para sa ating unang step, ay gumawa ng mga rectangular shape. Pagkatapos, ay ating itong ikat. Itong dalawang shape, yung kailangan natin. After nyan, lahat ng mga edges ay tanggalin natin. Gupitin natin like this, parang pa-oval shape na. Yan. And after nito, ay ididikit natin yung mga ginawa natin sa isang bond paper or colored paper. So, pwede siyang ganitong tayo o pwede siyang ganitong higa. Okay. So, pwede na gawin natin. Ididikit natin siya ng alternate hanggang sa mapuno natin yung hanggang dito. Okay? Simulan natin ang pagdidikit. Kaya ito mga bata yung kakalabasan ng ating craft for today. Kanina, nakagawa na ako ng ibang mga samples ng wall natin. Pwedeng ganito. Or ganito. Hi kids! Oras na para sa ating closing prayer. So tulad ng dati, sundan niyo lang ulit ako, okay? Kami ating itiklop, uli iyuko, mata ipikit, and let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at sa pagprotekta niyo sa aming pamilya. Salamat din po sa lesson namin today kung saan natutunan namin na kami po ay inyong tutulungan at gagabayan dahil po kami ay may faith sa inyo. Sa panahon ngayon, maraming mga problema ang darating sa aming mga pamilya. Kaya po pinagdadasal namin ang patuloy niyo pong pagtulong at pagprotekta sa amin. Pinagdadasal din po namin na kami ay maging mabubuting Kristiyanong bata with strong faith in you. This we ask through Christ our Lord. Amen. Isaiah 64, verse 8. We are the clay and you are the potter. We are the work of your hands.